Halika, pag-usapan natin ng isang krisis na halos nagpatigil sa buong bansa. Isang emergency na, alam nyo ba, naglagay sa ating lahat sa isang 45-hour na countdown. Isipin niyo yung tanong na yan. Kasi para sa Pilipinas, hindi ito hypothetical ha. Ito yung naging nakakatakot na katotohanan noong Marso ng 2026. So paano nga ba nangyari na dahil lang sa isang giyera sa kabilang panig ng mundo, biglang nagkaroon ng orasan ng buong Pilipinas? Halika, silipin natin. Okay, so dito nagsimula ang lahat. Nung nagsara yung Strait of Hormuz, isipin nyo nga para yung SLX ng mga oil tankers sa mundo. Tayo 98% ng crudo natin imported. Kaya nung nagsara yan, saktong-sakto, sapul na sapul tayo agad. Grabe yung epekto nito, no? Hindi lang basta pagtaas, kundi pagtalon. Imagine, yung diesel, halos 20 pesos ang itinaas, kada litro. Ramdam na ramdam yan ng lahat, mula sa mga driver ng jeep, sa mga magsasaka, hanggang sa budget ng bawat pamilya. Pero ito yung numero na talirang nagpatayo ng balahibo sa lahat, 23.5 days. Yun na lang ang natitirang supply ng LPG natin. Yung gasol na ginagamit natin pang luto araw-araw, wala pang isang buwan. Literal na countdown na para sa bawat kusina sa Pilipinas. So, sa gitna ng ganitong krisis, anong ginawa ng gobyerno? Ang una nilang naging hakbang, ay tanggalin ang red tape. Okay, so noong March 24, nagdeklara na ang presidente ng State of National Energy Emergency. Ang tanong, ano ba talaga yan? Simple lang, hindi ito martial law, okay? Hindi ito tungkol sa pagkontrol sa paggalaw ng tao. Tungkol ito sa bilis. Dahil sa deklarasyon na to, pwedeng bumili ng langis ang gobyerno sa loob ng ilang araw lang, hindi na kailangan maghintay ng ilang buwan para sa bidding process. At para ma-execute yung emergency plan na to, binuo nila ang tinatawag na UPLIFT plan. So, ano tong UPLF? Isipin nyo, ito yung naging parang mission control ng Pilipinas. Pinagsama-sama sa iisang kwarto ang lahat ng importante. Yung mga taga-energy, transportation, social welfare, sila yung naging economic first responders natin. Lahat nagtutulungan para sa iisang misyon. At ito na nga yung team. Siyempre, andyan yung Pangulo bilang chair. Pero tingnan nyo yung mga miyembro. Hindi lang taga-energy ang andyan. Kasama ang DOTR para sa transportasyon, DSWD para sa ayuda, DA para sa pagkain. Whole of government approach talaga, para siguradong walang sektor na may iwan. Siyempre, lahat ng plano kailangan ng pera. At hindi birong pera ang pinag-uusapan natin dito. So saan nga ba napunta ang 230 billion rescue package na ito? 230 billion pesos! Yan ang total na pondo na minomobilize ng gobyerno para labanan tong krisis na to. Okay, so kung titingnan natin yung hati-hati, malaking chunk niya napunta sa DSWD para sa ayuda at social services. Pero ito yung interesting, yung 20 billion na galing pa sa Malampaya Fund, ginamit yan para bumili ng langis, specifically para makadagdag ng mga 10 araw na supply ng diesel para sa bansa. Sabi nga ni Energy Secretary Garin, oo, magastos. Sobrang mahal. Pero ang diskarte nila parang revolving fund. Bibili sila ng buffer stock, tapos pag kailangan, gagamitin at ibebenta. Yung kikitain, ipambili ulit ng bagong stock para laging may laman yung reserba natin. Pero hindi lang pagbili ng langis ang ginawa nila ha. Marami pang ibang naging aksyon ang gobyerno. At syempre, sa bawat aksyon, may reaksyon. Para makatipid, nagpatupad sila ng 4-day work week sa gobyerno. Sinususpende yung WESM para hindi sumipa ang presyo ng kuryente. Pinabilis din ang biyahe ng mga fuel tanker. Lahat ng to para i-manage yung demand para bumagal yung pagkaubos ng supply habang naghahanap ng bagong mabili. Siyempre, ang tanong ng marami, tama ba yung mga ginagawa nila? Hindi lahat ay sang-ayon. Para sa ilang grupo tulad ng kay Labor Leader Luke Espiritu, facelift lang daw ang UPLF plan, kumbaga pampaganda lang sa labas. Kasi hanggat nandyan daw ang oil deregulation law, band-aid solution lang lahat to. Hindi raw nito tinutugunan yung tunay na problema sa presyo. Pero ang kontrapunto naman ng gobyerno, ayon na rin sa Pangulo, first things first. Ang number 1 priority ay hindi long-term policy reform sa gitna ng krisis. Ang prioridad ay yung pagsiguro na may darating na supply. Hindi lang isang delivery, kundi tuloy-tuloy na daloy. So, ano na ang mangyayari ngayon? Okay, may plano,
may pera, may aksyon. Pero malayo pa to sa tapos. Ang goal ngayon ay buuin itong fuel buffer. Mula sa 45 days, yung biniling diesel, magdadagdag yan ng mga sample araw. Tapos, aabangan pa yung ibang shipments. Pero isa itong malaking karera, di ba? Karera laban sa oras at sa mga pangyayari sa buong mundo na wala tayong kontrol. May plano ang gobyerno para sa 45 days, pero ang pinakamalaking tanong, anong mangyayari sa day 46? Lalo na't yung mga gamit natin sa araw-araw, tulad ng LPG, yun ang pinakakritikal. Ang tunay na pagsubok ay kung paano natin haharapin hindi lang tong krisis na yon, kundi yung mga susunod pa.